Hello everyone! Kamusta? Kamusta? Welcome po muli sa Patrings Kusina! 3 ingredients lang ang kailangan natin. Sigurado ako pag napanood nyo ito ng buo, tiyak na gagawin nyo din ito. Ito ang egg roll! Huwag niyong ililipat, samahan niyo ko hanggang dulo ng aking video. Tara na at magsimula na tayo! Para sa recipe natin for today ay kailangan natin ng 5 hanggang 6 na piraso ng itlog, bell pepper at spring onion. Tada! Ayan! Ang bilis no? So na-chop na natin ang ating bell pepper at ang ating spring onion. Ngayon po ay paghihiwalayin natin ang ating egg yolk at yung puti sa ating itlog. Kung nanonood ka ngayon at hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay pindutin nyo na po ang subscribe button at ang bell notification para ma-notify po kayo sa mga next videos ko po. At baka hindi pa po kayo naka-follow sa aking Facebook page, ay i-follow nyo na po ako. Paki-share na din po sa inyong mga loved ones at friends ang aking mga videos para ma-share nyo din sa kanila ang mga natututunan nyo dito sa aking channel. Ngayon po sa ating egg yolk ay mag-a-add tayo ng 1 teaspoon ng asin bilang pampalasa sa ating itlog. Pero kung ayaw nyo naman lagyan ng asin ay okay lang naman. Kasi pwede nyo namang itong isawsaw sa ketchup or sa mayo mamaya kapag naluto na natin ito. muntik na akong dumighay. Buti na lang hindi natuloy. Ngayon po ay ilalagay na natin ang ating na-chop na bell pepper sa ating egg white. Pero kalahati lang muna ang ilalagay natin. Yung kalahati ay pwede nyo po itong magamit sa next batch na gagawin po ninyo. Next naman ang ating spring onion. So ganun din, same din sila nung ating bell pepper, kalahati lang din ang aking inilagay. Special mention ko po pala si Sir Noel LG from Lipa City, Batangas dahil nagluto siya ng banana fritters. Special mention ko din po si M. Grace Toledo Buse Felizardo dahil nagluto siya ng tofu nuggets. At si Ma'am Chi Antonio David dahil nagluto siya ng egg curry. Ngayon po sa ating pan ay magbabrush tayo ng kaunting cooking oil. So low heat lang guys ha, huwag malakas ang apoy. Ang una muna nating lulutuin sa ating pan ay ang ating egg white mixture. Partial lang ang aking binuhos kasi hindi natin kailangan ng masyadong makapal. So kailangan ay manipis lang muna ito. So ayan, kapag buong buo na yung ating egg white mixture sa ating pan, ay hayaan lang nating maluto ng mabuti yung ibabaw nito. Kapag nakita nyo na hindi na ito ganun ka-wet, no, yung medyo mamasa-masa pa yung ibabaw, ay pwede na nating itong i-roll. Kapag na-roll na natin ito, ay itulak lang natin ito pabalik sa atin para magbigay ng space para sa susunod na ibubuhos nating egg white mixture. So ayan, nakapag-brush na tayo ng konting oil doon sa space. So magbubuhos na ulit tayo ng ating egg white mixture. So katulad pa rin yan kanina, hindi natin kailangan na masyadong makapal. So ganyan lang dapat pa rin kanipis. Okay, tara let's na sa ating SOS! Shout out session! Shout out po kay Angelica Denise Encarnacion, Rolando Paluto ng Cagayan, Leticia Sanchez ng lokal ng Bulacan South, Libtong May, Kawayan, Bulacan, Ana Maria ng lokal ng Ebus, Distrito ng Pampanga West, Jello Enriquez ng Paumbong, Bulacan, Joseph Brown, Arthur Saison ng Libon, Albay. Hello din po sa mga taga-Tapsi Corner ng Maricaban, Pasay. At belated happy birthday po kay Atina noong September 18. Belated happy birthday! I love you all, Mama Mua! Ngayon po ay okay na tayo sa ating egg white mixture. Ngayon, ang next natin ay ang ating egg yolk. So, ayan. Same lang din naman ang
process natin katulad nung sa ginawa natin kanina sa ating egg white. So, ingat lang guys ha, kasi medyo bumibigat na siya kapag piniflip natin at iro-roll. So, kaya kung nakikita nyo ay dalawa na yung pang-alalay ko para lang ma-flip natin ito. So, ayan. Kung meron kayong karinderya o catering, pwede nyo itong idagdag sa business nyo. Pwede nyo itong gawing appetizer or di kaya pika-pika. So, ayan. Pero kung kayo lang naman ang kakain, pwedeng-pwede to. Lalo na kung kayo ay nagda-diet. Kasi nakakabusog. Kasi nakakabusog siya. Lalo na kung kayo lang naman, no? Kayo lang ang kakain. Ayaw nyo mamigay, no? Pero pwede na siguro yan sa mga nagda-diet. Yung ayaw nang kumain ng kanin sa gabi. Hindi naman ako nutritionist, no? Pero sa tingin ko lang, sa akin, isang hipan lang yun eh. Isang singhot na. Isang singhot lang sa akin yan. Ubus agad yan sa akin. Siguro guys, sa inyo, nagtataka kayo kung bakit madalas itlog yung mga niluluto ko, no? Iba't ibang luto sa itlog kasi most requested sa akin itong itlog. So gustong-gusto nila na magluto ako ng iba't ibang luto sa itlog kasi alam naman nating lahat na madaling bumili ng itlog. At marami sa ating mga Pilipino na maraming stock ng itlog. So, syempre, kapag walang maulam or tinatamad tayo magluto ng mga kung ano-ano, mga karne, madalas itlog, di ba? Itlog na lang ang inuulam natin. Kaya madalas, sinusubukan ko na mag-research or mag-try or mag-isip ng mga kakaibang luto sa itlog. Out of the box ideas, kumbaga. Dahil para naman maiba yung kain natin sa itlog, no? Para hindi pa ulit-ulit. At least marami tayong makukuhang mga idea sa pagluluto ng iba't ibang uri ng itlog. So, ayan. Tapos na tayo. Yes, sa wakas. So, i-transfer na natin ito sa isang malinis na pinggan. So, ikat na po natin ito sa 8 parts. Ayan. So, sobrang cute neto, guys. Cute. Pwede talaga siyang pampika-pika. Kapag wala kayong budget masyado, no? 3 ingredients lang ang kaya nyo. So, pwede to. Kung gusto nyo itong dagdag sa business nyo, ay wag nyo pong kalimutan na i-click ang icon na yan. At basahin niyo pong mabuti ang description box po natin sa ibaba. Kung nagustuhan nyo po ang recipe natin for today, ay huwag nyo pong kalimutan na i-like ang aking video. Subscribe na po kayo sa aking channel. Kita-kits po tayo next week. Bye-bye!